Okay, let's talk about the counts if formula. So to count the number of cells within a range that meet a specific condition. So syntax, counts if, range comma criteria. So range is the range of cells to be evaluated. Criteria, the condition that cells must meet to be counted. So ano nga ba, excuse me, ang pwede natin bilangin using count if. So pwede natin bilangin yung textual and numeric values by exact match, textual values by a partial match, numeric values by a logical expression criterion, and the number of blank or non-blank cells. So lahat to bibigyan natin ng example. So dito muna tayo sa basic formula, yung text value. So dito makikita nyo sa list of item natin, sa medyo konti lang siya. So, kung tatanungin ilang cells meron yung latest status, so mabibilang lang natin. Pero pag doon na tayo magtatrabaho sa malalaking company, so katulad sa amin, meron kaming spreadsheet doon na list ng mga products na nakalagay sa iba-ibang column dahil nakadepend sa date of delivery nila. So, pag pinapahanap namin, pwede namang i-sort namin, pero gagawa pa kami, or i-filter, pero gagawa pa kami ng multiple filter kasi iba-ibang column na nakalagay. Pero pag may formula tayo like count if, mabibilang natin. So, for example, dito, count if, kung saan natin siya makikita dito sa column C, then yung criteria natin na late. So, wait lang. Ba't parang mali? Ulitin natin. Equals count if. Diba? Range natin, kung saan natin makikita yung criterion, then late. Yun, 2. So, lagay natin yung formula. So, ganun din. Kasi ang problem natin, ilang ba ang cell na naglalamas ng status ng late delivered and pending. So, sa pangalawa, same formula, count if. Dito natin makikita yung criteria na meron tayo, which is yung delivered. Meron tayong 2. So, ganun din, pending, same formula, count if. Diba? Criteria, range natin, then yung criteria natin is yung pending. Kulang ng count if. Yan. C19 to C23 ang range, then yung criteria natin is pending. So, 1, tama. So, double check natin ilang yung late, 2. Ilan yung delivered, 2 din. Then, ilan yung pending, 2 din. So, ngayon, dito tayo sa text values. So, ang problem naman natin ngayon dito is ilan cell ba naglalaman ng pangalan na si Chef Joshua. So, basic lang din siya, count if, di ba? Then, range nito, kasi dito natin makikita yung pangalan ni Chef Joshua, then Joshua R. Yung criteria natin. Tuldok. Kailangan natin tuldok. So, 2. Lagay natin sa formula, just in case hingiin nyo ulit yung spreadsheet, may basihan kayo. So, double check natin, 2 lang ang Joshua na meron sa sheet natin. So, how about the partial match? Textual match. So, if you remember, yung pinag-aralan natin before, di ba, meron tayong sinasabi na wildcard. Ngayon kasi, ang criteria natin is burger. So, meaning, ang pinapahanap natin ni boss natin, lahat ng ilang cell ba ang naglalaman ng pangalan na may product na may burger. Diba? So, ang formula natin dyan is count if. Yan. Then, since dito sa product natin makikita, so range natin is B28 to B43,
then comma, then gagamit tayo ng asterisk kasi i-calculate niya lahat ng may burger sa dulo na product. So, 5. So, ngayon, ito-double check natin kung tama ba yung formula na nilagay natin. So, meron tayong nakitang veggie burger, sausage burger, cheeseburger, ham and cheeseburger, and veggie burger ulit. So, 5 nga siya. So, tama. So, ngayon, kinalculate niya lahat ng may burger sa dulo using our wildcard symbol. Ito yung asterisk. Next natin is logical expression. So, burahin natin to. So, yan yung next natin. So, next natin is ilang cell ba ang naglalaman na may quantity na greater than 5. So, madali lang siya. Actually, madali lang to gamitin yung count if. So, saan natin makikita? Kasi quantity yung pinapahanap sa atin dito sa quantity, syempre. Then, comma, syempre, ilagay lang na natin yung criteria natin na greater than 5. Enter 8. So, double check. Cell na greater than 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, tama yung formula natin. So, dito naman is sa blank or non-blank cell. So, ngayon, criteria natin is blank cell, non-blank cell, and cell with text. So, yung formula natin sa non-blank cell, kung natatandaan nyo to, syempre, i-range natin sa lahat. Yan, kasi pinapahanap kung ano yung blank cell, kung ilang cell yung blank, 'di ba? So, ang formula natin diyan is ganyan, dalawang quotation na magkasunod. Then enter. So, 5 siya. 5 So, kung makikita nyo, bakit 5? Wala namang blank cell dyan. Pero hindi nyo na-notice kasi ito, i-highlight ko. Yung 5 nasa baba, blank cell yan, na which is nakasama natin doon sa pagsakop natin ng range. How about non-blank cell? So, yung formula ng non-blank cell is count if, di ba, napaka-basic niya lang gawin. So, same range natin lahat. Then, kung matatandaan nyo, before sa mga previous video natin, ganito yung criteria na non-blank cell. Yung arrow left and arrow right. Then enter, 75, kopyahin natin. So, bakit 75? So, lahat ng non-blank cell, meaning ito, yung hinighlight ko na yan, kung makikita nyo dito sa left, lower right ng PC ko, 75. So, yan yung mga non-blank cell. Yan yung may mga laman. Diba? Hindi na nakasama tong nasa baba kasi mga walang laman to. Kahit kasama siya sa range natin. How about the cell with text? So, same lang. Count if, range natin ulit sa lahat. Then, comma. Then, asterisk yung gamitin natin. So, meaning lahat ng text dyan is makakalculate niya. So, 30. So, 30, kasi kung bibilangin mo, ito lang yung mga text, yan, na kasama natin sa range. So, dito makikita mo sa left ulit ng lower, right, left ng PC ko is, sum niya is 30. So, itong mga numbers hindi nakasama kasi we are looking about cell with text lang. So, if you have any question guys, napaka-basic lang gamitin yung count if. Comment below lang kung gusto nyo ng access, sabi lang kayo. Then, actually, lilagay ko na yan dito sa baba. Hindi ko lang pinakita para may sample kayo pag naghingi kayo ng access. So, see you sa next video guys, and we're talking naman sa count ifs naman, 'di ba? Sa may S. So, yun lang. Bye.